Magandang araw mga kaibigan. Ito, malungkot, nakakabahalang balita. Breaking news ito. Ngayong umaga lang may pumasabog na bomba sa Dimaporo Gym sa Marawi City, loob ng Mindanao State University. Tinaon, first Sunday Advent Mass. Habang nagmimisa ang mga kapatid nating Kristiyano sa loob ng gym sa Mindanao State University, pumutok, malakas na pagputok bomba. Confirmed na po, as of now, 4 na ang nalagasan ng buhay, wounded marami. So, sino ang pinaghihinalang ito? Suspect lang po ito, yung IC, Mauti, yung mga remnants. Kasi hindi pa naman sila tuluyang naubos. Nandyan pa rin. Assessment lang po ito. Parang retaliation ito ng mga Mauti ISIS. Kasi noong December 1, nagkaroon po ng inkwentro ng ating puwersa ng gobyerno somewhere in Cotabato. Nalagasan sila ng marami itong Mauti ISIS. Mga 10 ito. Post ng 6th Infantry Division sa Cotabato City. The Dawiya Islamaya leader and 10 others killed in military operations. So, 11 lahat po ang nalagasan ng buhay sa Cotabato noong December 1. So, itong Dawiya Islamaya, ito na po yung remnants ng Mauti ISIS. So, naka-recover po ng 10 high-powered firearms. Basta, marami. So, ulitin ko hindi muna tayo dapat magkumpiyansa. Although, generally, tahimik na po ang Mindanao. Yung kapatiran nating MILF, MNLF, yung malaking faction ng wala na, tahimik na ngayon. So, paminsan-minsan may mga ganitong nakakasingit at nakakalungkot po. Tinarget ang misa. Although hindi sa loob ng simbahan, kaya lang misa ang Ito po, kaya blinag ko kagad dahil reports dictates other cities in Mindanao plano ring targetin. So, posible, Davao, Iligan, Cagayan de Oro. Kaya kami, sa family, plano sana namin lalabas para magsimba. Kaya lang, wag muna. Na lang kami, online na lang, YouTube na lang. Kasi pwede namang magsimba sa online, di ba? Nasanay na tayo So, ano ngayon ang aking masasabi? Dahil ba sa weak leadership? Okay. Ito, nakausap ko ang mga military authorities sa Marawi. Marami po tayong sundalo pa ngayon na naka-assign sa Marawi kasi ongoing ang development. Ito ang masama. Ang mga sundalo, instead na mag-focus sa security, kung ano-ano na lang ng ibinibigay na trabaho. Pati traffic, pinagtra-traffic na ang mga sundalo. Wala na out of focus ang mga sundalo natin sa Marawi, kaya nasingitan. I don't know akin lang ito. Dahil sa weak leadership, I'm sorry. Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong. Iba ang leadership ng ating Tatay Digong. Kasi, going back, time, yung
Pag ito pang PBBM natin ngayon, ang presidente no 2017, wala na. Baka na-separate na nila ang Marawi or other parts of Mindanao. Pasalamat tayo at may Rodrigo Roa Duterte. Nung pumutok po yung kaguluhan sa Marawi, tiniming nila nasa Russia po ang presidente. Umuwi ka agad. Ganon po kadecisive ang ating presidente. Tapos, nag-declare ng martial law. Those are bold moves ng isang leader. Martial law kaagad. Ilang taon ang martial law sa Mindanao? 1 o 2 taon na tayo. So ngayon, dahil sa magandang leadership ng matapang na presidente, kaya peaceful tayo. During his time, talagang ang MILF nagkaroon na po ng tuldok. Hindi katulad ng panahon ni Pinoy, yung nagkaroon tayo ng Mamasapano sa 44 massacre dahil panahon ni Pinoy mahina. So pag-abot ng isang leader na mapapagkatiwalaan, tingnan nyo, wala na, pati Abu Sayyaf. Wala na. Tahimik ang Mindanao, kaya ang development ng Mindanao, grabe. Kaya huwag kayong matakot sa Mindanao. Peaceful po ang Mindanao. Ito lang kasi nasingitan lang tayo. So, panawagan sa ating gobyerno, sa armed forces, ito na, kumpiyansa kayo, makipag-peace talks na naman kayo sa NPA, CPP, NPA. Bakit? Kala nyo, wala na sila? No. Baka, to me personal opinion ko lang ito. Maybe, magandang intention ng Pangulo, magandang intention ni Secretary Galvez na makipag-peace talks para once and for all matuldukan na, magkaroon ng final peace agreement itong laban ng komunista and the Philippine government. To me, nagkakamali sila dahil iba ang MNLF, MILF. Wala silang plano na agawin ang democratic government. Ang kanilang simple autonomy. Kaya nung napagbigyan sila ng autonomy, mayroon na tayong BARM ngayon, Autonomous Region for Muslim Mindanao. O di, yun Ang CPP, NPNDF, ang ultimate goal nila is to overthrow itong gobyernong ito. Kaya to me, useless ang peace talks. Anyway, let's give peace a chance. Kaya lang, nakikita ko na I hope it will succeed. Okay? Kasi kung mag-succeed, di lahat tayo makikinabang. Kaya lang, devil's advocate ako. I hope, kasi nasubukan na ni Tatay Digong. Alos 2 years yung peace talks, walang nangyari. Nagkaroon na nga ng parang a sense of coalition government. Why? Dahil may 4 na cabinet post ibinigay sa komunista. Wala rin nangyari. So ano ang kaibahan ngayon? I don't know. Kung anong nasa utak nitong ating Pangulo ngayon. But to me, I'm sorry to say this, napakalamya, napakahina itong Pangulo natin yan. Mabait. Sobrang mabait. Hindi naman pwede yung puros ka na lang mabait. Kailan kaya magagalit itong ating Pangulo? Anyway, balik tayo sa isyu. Mag-ingat po tayo. Lalo na dito sa Mindanao. Ulitin ko, hindi pa tuluyang nawala ang mga multi-ISIS o Dawiyah, Islamiyah. Nandyan pa rin. So, paminsan-minsan nakasingit. Meantime, kung pwede, iwasan lang muna ang matataong lugar. Kaya imbis na lalabas kami ngayon, dito na lang muna sa loob ng bahay, magsimba, YouTube, and then dito na lang magluto-luto. Ingat lang mga kaibigan. Yan po ang buhay natin.
4 na ang confirm patay. Magbibigay tayo ng update mamaya ilan ang wounded. Sana matigil na itong mga ganitong karahasan na kumikitil ng precious lives ng kapwa nating Pilipino.